In this video, tuturuan ko kayong gumamit ng tinatawag na geolocation. Lalo na para sa mga may project dyan na kailangan magbakat kayo sa using satellite maps. So, mabilis lang ito, mga isang oras lang. Let's get started. First, let's open our template. So, Control N for new. Then, search for your template. When you find your template, open this. Okay. Tapos, let's make sure na wala itong laman. Now, it is crucial that you already signed in your account here. If not, you should be already registered or using your UE email account. So, save muna natin ito as our activity 2. Okay. Save this as activity 2. Then open your activity folder, then save it as act1 underscore, act2 underscore final underscore surname underscore first name. Then let's save. Now, let's use the so-called geolocation. You can find that on your insert ribbon tab. Then set location, drop down. You can use from map or from your file. Now, mas maganda if gagamit na tayo from map kasi provided naman ito ng Autodesk. Ang ginagamit ng Autodesk ay hindi Google Map, but ang ginagamit niya ay Bing, no, na map. Or I think hindi na siya Bing pala ngayon. It is Esri na ang ginagamit niya. Nevertheless, ang S3 sa Bing halos pareho sila ng interface, no, ng paggamit ng maps. Okay. Now, meron tayo makikita dito na dialog box sa geographic location. If kabisado ninyo yung latitude or longitude ng gusto nyong gamiting mapa, pwede nyong i-type dito. If hindi naman, ilagay lang natin yung address. For example, gusto kong ipagawa sa inyo ay Monumento Caloocan. Ayan. O, lagay nyo Caloocan kasi maraming monumento sa buong mundo. So, Monumento Caloocan, tapos enter. Ayan, lilitaw na dito. Ayan, yung monumento, no? Ayan, so, pipili kayo dito kung ano yung gusto mong gawing marker. So, pag tinatapat natin yung ating mouse pointer sa mga ito, may nakalagay na drop marker here. Okay? Minsan kasi yung mga marker na ito is hindi yung intended natin na gusto natin maging marker. Makikita niyo naman yung number niya. For example, number 26 and 27 yung pinakamalapit dito sa monumento mismo. Ito yun, yung circle. Yan. Pero hindi yan yung gusto ko. If ever hindi accurate yung gusto nating gawa ng marker, pwede nyo i-zoom in ito. Ayan. Zoom in natin siya. Tapos yung mismong monumento ni Bonifacio, i-right click natin dito. Tapat ko yung mouse. Then right click. May makikita kayo dito na drop marker here. Drop marker here. Tapos, ayan, may lalabas na pin. Okay? So, if okay na yung ating marker, yan, pwede na siyang lagyan ng elevation if ever na gusto nitong gamitin as 3D. Pero since 2D lang ang gagamitin natin for AutoCAD, 0 lang natin yung meters. Okay, so next na natin yan. After nito, maglo-load siya tapos ipapakita lahat ng mga GIS coordinate system na available for your convenience, no, na pag-produce ng map output. So, makikita natin may mga names dito. So, di natin kabisado yung mga yan. Pero syempre, since tayo na sa Pilipinas, ito yung gagamitin natin, no? Yung Philippines. Tapos, since nasa Luzon naman tayo, let's use the Luzon. So, one click. Yan, makikita nyo dyan yung kaya unit, meter, yan, the code, the reference, etc. Then, sa time zone naman, okay, ang time zone natin is +8. Pero mas preferred ko kung ano yung kapantay talaga ng Manila, which is Taipei.
Taipei in Taiwan. So, piliin natin to as our time zone. So, maging familiar lang kayo so kung anong ginagamit natin na coordinate system and your time zone. Also, so drawing unit, as always, ang ginagamit natin is millimeters. So, choose always millimeters. Then, next. Okay, so pag na-next tayo, always check your command line. Sabi dito, geographic location, select a point for the location. Gusto mo bang location ng geographic location, which is yung drop marker natin kanina sa mapa, is the origin? If yes, 000, wala kang itatype dyan. E-enter mo lang yan. Ayan. So, mapupunta ka dito sa ating origin. Then, tatanungin ka niya, saan mo gusto ilagay yung north orientation angle? Okay, para hindi tayo malilito, hayaan lang natin na ating north orientation angle is 90 degree para nandito lang siya nakatapat sa taas. Again, wala tayong type dyan, enter lang. Ayan. So, nag-load na ngayon sa ating drawing area yung mapa. And that map is almost accurate based on the provided satellite map na nakikita natin. For example, sukatin natin. DI tayo. DI for distance, enter. Tapos click ko dito sa edge ng circle. So, hindi natin magagamit dito yung OSNAP, no? Kasi this is a satellite picture only. This is not an object na nasa loob ng AutoCAD. So, hindi mo siya ma-OSNAP, so hindi accurate ito, no? Pero at least, makikita ninyo ano ba yung distance talaga. So, click natin here. Tapos, click natin dito sa dulo. Ayan, makikita natin yung kanyang distance around 56 meters. O, 56,353. O, convert natin from millimeter to meter, 56 meters yan. Okay. O, sige, doon tayo sa mas familiar sa atin. For example, gusto nyo sukatin itong UE. O kaya, yung Samson Road, yung tapat ng UE na Samson Road. So, pag kinlik natin itong gutter ng sidewalk, DI, tapos yung gutter ng sidewalk to perpendicular ng sidewalk niya, ayan, nasa 13 meters yung Samson Road. So on and so forth. Now, ang gusto kong gawin muna ninyo, yan, is i-detail din nyo to. Yan, so paano natin gagawin yan? First, mag-LA tayo for layer. Okay, so new layer tayo. Tapos, ipangalan natin dito G para general drawing na siya. G dash road. Lagay natin, road. Lagay natin G dash map dash road. Ayan, so meron tayong road na layer. Tapos, gusto ko yung road na ito, gawin natin siyang I think blue para distinguishable siya. So, blue. Tapos, ang line weight niya is around 50. Yan, para makita natin siya. Take note, pwede na siyang baguhin if ever hindi na siya makita no, kapag i-layout na natin siya sa mga title blocks natin and ultimately kapag magpa-plot na tayo. So, okay natin yan. 50. Then, line type should be continuous lang. Solid line. Okay. So, road. Tapos, pwede mag-duplicate ulit tayo. New layer. This time, G-map building. And this time, building, kapalan natin. Gawin natin magenta. Ayan. So, magenta, ito, magiging, gawin natin 80. Ayan. So, let's see kung anong magiging itsura niya dito. So, close natin. So, home tayo, tapos, default layer na natin agad yung ginawa nating layer na maps. So, G, map, road. Tapos, letter C. Tapos, since sa gitna yung ating pinaka-geolocation,
So, doon tayo maglalagay din ng circle. No? Center ng circle. So, 0, 0, enter. Ayan. Tapos, tatansyahin mo lang yan. Babakatin mo na lang. That's why may mapa nga tayo kasi binabakat lang natin siya. O yan, meron ka ng monomenter circle, di ba? Yan. Tapos, sa mga nakapaligid naman sa kanya, yan, babakatin mo din yan. Okay, so, mag-PL tayo. PL. Tapos, click ko lang dito. Click. 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 Ayan, kasi may kalsada dito. Tapos, ayan, click ko dito, click ko dito, click ko dito. Ayan. So, basically, binabakat ko lang siya dito. Ayan, binabakat ko lang yung mga nakikita ko sa satellite map. Okay? So, the same for here. Ayan. So, meron tayo dito. Ito yung likod ng Victory Mall. So, I think ito lang yung drawing ko. For the purpose lang naman na maintindihan ninyo paano ginagawa yung ganito mga geolocations. Tapos itong sa may Maximo, Benin. Ayan. Tapos, para medyo mas realistic yung ano natin, yung pagkakalagay ng sidewalk, pwede tayo maglagay ng fillet. So, F for fillet. F, R. Let's make this 20. Click. Ayan. So, 20 pala ang ano. Pinakatama. Ayan. M na natin para mag-multiple. M, enter. Tapos, click na lang tayo. Click. Click. Ayan. So, medyo OA na yung natin na pagkaka-fillet dito. So, pwede na lang ninyo liitan sa gagawin ninyo na activity. Okay. So, this is for sample purposes only. Okay, suppose na okay na tayo sa ganitong itsura. So, since meron tayong road, doon tayo sa building naman. So, for example, ito yung building na gusto nating i-showcase. So, click natin dyan. Click, click. Binabakat lang natin to, di ba? Ayan. Click, click, click. Ayan. Tapos, pwede kayong mag-hatch. Ayan. For example, gusto nating hatch sa kanya ay pili tayo ng ito na lang, ANSI 31. Ayan, for example lang naman. Okay, for example, ganyan. Tapos ganyan nating hatch scale 100 or 1,000. Ayan, 1,000 natin. Di ba? So, nagkakaroon tayo ng ganyang hatch. Pwedeng gamitin niyo is yung Gmap building na layer or igawa kayong bago or gawin nyo lang a hatch. Yan. So, whichever suits you, no? Yan. Pero maganda, mayroon pa din tayong hierarchy na mga line weights. Okay. Suppose na tama na itong ganitong binakat natin. Pero syempre, kulang pa yan, no? Kasi mami pang pwedeng gawin. Yan. Kung okay na iyan, punta tayo sa 101. Tapos, MS. Tapos, yan. Mag-double tap muna ako ng middle mouse button, no? Ayan, para maging zoom extends. Ayan. So, makikita dyan, o makikita nyo dito kung ano yung kanyang itsura kapag ipa-plot mo na siya. Now, this is kumbaga, parang district na to, monumento district na, di ba? Sa building code, ang sabi, ang vicinity map ay around 2,000 di ba, na diameter. Okay? If residential. So, gagawin natin, dito sa scale pa lang, gawin na natin siyang 1:2,000. Try natin. Ayan, 1:2,000. Sakto siya dito sa monumental area.
Okay? So, for your activity, paki-detailed yung monumento area. Gawan niyo siya ng geolocation. Okay? Ang i-check ko dito is yung output ninyo for PDF. So, gagawa ako ng Canvas assignment for this. Tapos, upload ninyo yung pinaka the best ninyo na magagawa para dito. So, ano mga kailangan natin? Of course, yung pinakita natin ngayon na mga ito yung mga roads na line, tapos yung building lines, hatches, yan. Tapos, of course, mga labels, no? Lagyan ng label yung roads, yung mga structures, mga landmarks, yan, as detailed as possible. Tapos, dito sa drawing title natin, mag-PS tayo. So, PS, tapos insert, yan, gamit tayo ng drawing title. Tapos, yung drawing title natin, ilalagay natin dito sa paper space. Yan. Ang lalagay natin dito ay, yan, lagay natin, Monumento, Caloocan, Vicinity Map. Yan. So, yung lalagay nyo sa sheet content at yun din lalagay sa inyong magiging drawing title. Tapos, sheet 101. Okay, tapos yung project title, pakipalitan lang ito sa drawing utilities. Yan. Lagay natin dito ay finals activity 2. Okay? So, gandahan nyo. Yan. Kumpletuhin niyo yung mga layers. Tapos, pagka natapos nyo agad itong activity, paki-apply yung natutuhan nyo dito sa ating major plate, no? Sa major plate naman, ang gusto kong gamitin ninyo na mapa is this. Ayan. Gamitin ninyo itong area na to. Yan. Gamitin natin itong gitna na ito. Maglagay ako ng line na yan. Gamitin nito. Suppose lang natin na ito yung lote. Yan. Kunyari lang naman, ito yung lote natin. Okay? So, inside lot na lote. Tapos, based sa building code again, di ba? Yan. Half kilometer radius, di ba? Para sa residential. So, gagawa kayo ng circle. Tapos, gawa kayo ng radius. Gano'ng kalaki yung gagawin ninyo na vicinity map. Tapos, ganun kalaki yung ilalagay ninyo doon sa cover sheet ng major plate natin. Okay? So, kayo ang bahalang magsukat nun. Gano'ng kalaki yung papakita ninyo na vicinity map. Again, sa vicinity map, mahalaga yung roads, yung mga nearest landmarks, labels, hindi mawala yung mga yan. Makikita dapat yung mga major thoroughfare. Pag sabing major thoroughfare, ano yung mga highways sa pinakamalapit, skyways, mga arterial roads na papunta sa iyong lote. Kailangan dapat makita yan.